Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,471 hanggang 3,475. Nagulat din si Xiaoguan sa eksenang lumuhad si Kok. Sa isip ni Xiaoguan, si Keki ay isang hermit expert. Sa ilalim ng kanyang ordinaryong anyo, tiyak na mayroon siyang napakakamangha-manghang pagkakakilanlan. Ito ang dahilan kung bakit hindi nang ahas si Xiaoguan na humingi ng gulo kay Keki. Bukod dito, sa Tongyang County, lihim niyang tinutulungan si Keki na malutas ang ilang maliliit na problema. Akala ko ang problemang nakilala ko ngayon ay malulutas ni Kok, pero sinong mag-aakala na luluhod si Kok sa harap ng Aaron? Ngayon alam mo na kung gaano siya kalakas. Ang katulong na tinawag mo ay lumuluhod lang at humingi ng awa. Hindi alam ni Mo Yang kung ano ang nangyari, ngunit tila makatwiran para sa kanya na lumuhad. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Aaron ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Nanlamig ang puso ni Xiaoguan. Si Mo Yang ang boss ng Cloud City. Natatakot pa rin siya sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi niya akalain na tila mas makapangyarihan ang pagkakakilanlan ng maliit na batang lalaki na kasama ni Mo Yang. Kung hindi, paano niya mapaluhod si Kechi? Sino siya? Maingat na tanong ni Xiaoguan. May premonition siya na hindi magkakaroon ng magandang wakas ang pamilya Xiao kung magkakaproblema sila sa lalaking ito. Wala kang karapatang malaman kung sino siya, pero kung gusto mong malaman kung ano ang mangyayari para mainis siya, subukan mo lang. Hindi kita pipigilan, sabi ni Mo Yang. Dati ay hindi pinapansin ni Xiaoguan ang Aaron, pero ngayon, hindi siya kailanman ng ahas na maliitin ang Aaron. Kung tutuusin, luluhod si Kok para sa kanya, na nagpapakitang hindi simple ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling nagalit siya, natatakot akong mapahamak ang pamilya Xiao. Hindi ito ang pananggahasan ni Xiaoguan na subukan ng madali. Sa kabilang banda, ang kapangyarihang nararamdaman ni Kok ay unti-unting lumalakas, kaya kahit lumuhad siya ay pilit pa rin niyang suportahan ang sitwasyon. Alam niyang kung patuloy na lalakas ang kapangyarihang ito, makahiga na lang siya sa lupa, at sisabog ang mga internal organs ng katawan niya dahil hindi niya kaya ang pressure. Sa oras na iyon, mamamatay siya ng napakapangit. Sino ka at paano ka magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Kinagat ni Kok ang kanyang mga ngipin at tinanong si Aaron na imposible para sa kanya na palayain at sugpuin ang ganitong uri ng kapangyarihan. Bagamat minsan siya ay isa sa nangungunang 10 apocalypse, hindi pa niya nakilala ang sino mang may ganoong kapangyarihan. Alam mo ba kung bakit ako tinawag ni Kuya Yi na Shishuzo? Sabi ng Aaron Light. Tagaktak ng malamig na pawis ang noo ni Kok, at malapit na sa limitasyon ang kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita, kaya napailing na lamang siya. Dahil, nakapunta na ako sa mundo ng Xuanyuan, at umatras na ako. Sabi ni Aaron. Para kay Kok, ang pangalan ng Xuanyuan World ay lubhang kakaiba, dahil walang nakakaalam kung saan patungo ang space tunnel ng Apocalypse Forbidden Area maliban sa Aaron. Nga pala, hindi mo pa naririnig ang tungkol sa Xuanyuan World, ngunit dapat mong malaman na mayroong space tunnel sa ipinagbabawal na lugar na binabantayan ng nangungunang 10 eksperto, at ang space tunnel ay patungo sa Xuanyuan World. Ipinaliwanag ni Aaron kay Kok. Dahil sa mga salitang ito, biglang tumangala si Kok at nasindak sa Aaron. Sa sandaling ito, ang kanyang takot ay higit pa sa takot. Nakarating na siya sa isa pang mundo ng space tunnel, at makakabalik mula doon. Bilang isa sa nangungunang 10,
Alam na alam ni Cap kung gaano karaming tao ang ipinadala ng Apocalypse sa Space Tunnel, ngunit walang sino man ang nakalabas dito ng buhay. Gayunpaman, nagawa ito ng bata sa kanyang harapan. Paano ito magiging posible? Alam kong hindi ka naniniwala sa akin dahil sa edad ko, pero hindi ka nakwalipikado para malaman pa ang mga paliwanag. Dahil Apocalypse ako, hindi kita ipapahiya. Huwag kang makialam sa bagay na ito. Ngayon, tara na. Bumagsak ang boses ni Aaron, at ang napakalaking kapangyarihan na dinanas ni Cock ay nawala sa isang iglap, na parang walang nangyari, kaya napaupo siya sa lupa sa isang sandali ng kaganhawahan. Malamig na pawis sa buong, tulad ng ulan sa pangkalahatan, halos pagbagsak ng Cock sinabi sa Aaron, ay mababa ang mata ng aking aso, paumanhin. Si Han 3,000 ay umiling, hindi nagsalita, patungo kay Moyang. Si Xiao Guanru ay naglalakad sa manipis na yelo. Wala man lang siyang lakas ng loob na tingnan ang Aaron. Kung titingnan niyang mabuti ay bahagyang nanginginig pa ang katawan niya. Sa Tungyang County sa loob ng napakaraming taon, hindi kailanman nakaramdam ng takot si Xiao Guan, ngunit sa sandaling ito, alam niyang natatakot siya. Well, kailan uuwi si Xiao Fu? Tanong ni Aaron kay Xiao Guan. Nang inig si Xiao Guan, mabilis na kinuha ang mobile phone, sinabi sa Aaron, agad, papauwiin ko siya kaagad. Dahil doon, tinawagan ni Xiao Guan si Xiao Fu. Si Xiao Fu ay naglalaro sa club kasama ang isang grupo ng mga kaibigan ng Fox. Ang sarap yakapin. Matapos matanggap ang tawag ni Xiao Guan, makikita sa mukha ni Xiao Fu ang napakalungkot na tingin. Dad, I'm busy. Ano ang maitutulong ko sa inyo pag uwi ko? Sabi ni Xiao Fu. I want you to go home at once, or else I'll break all your bank cards. Sabi ni Xiao Guan na nagngangalit ang mga ngipin. Sa mga ordinaryong panahon, maaari niyang palayain si Xiao Fu, ngunit ngayon, sa harap ng kaligtasan ng pamilya Xiao, hindi nang ahas si Xiao Guan na palayain si Xiao Fu. Nang marinig ni Xiao Fu ang mga salitang ito, napagtanto ni Xiao Fu na ang bagay ay tila medyo seryoso. Kung hinding-hindi siya kakausapin ni Xiao Guan ng ganito, Dad, anong nangyari? Maingat na tanong ni Xiao Fu, bibigyan kita ng 10 minuto. Saglit lang ay uuwi na ako. Natapos na si Xiao Guan at ibinaba na ang telepono. May kakaibang ekspresyon sa mukha si Xiao Fu, anong problema? We're having a good time. Hindi ka naman aalis diba, wag kang ang basang kumot. Napagkasundoan na kung hindi ka lasing edi tatakas ka. Kung pupunta ka, madidismaya ang dalawang magkapatid na ito, naaawa ang dalawang babaeng magkayakap kay Xiao Fu, Kuya Fu, hindi ka makakapunta. Ako nga, hindi pa kami nakakapag-inuman ng maayos, dir-diretso silang tinulak ni Xiao Fu. Sa normal na mga pangyayari, hindi siya aalis, ngunit ngayon ay iba. Halatang iba ang ugali ni Xiao Guan. Nag-aalala si Xiao Fu na kung hindi talaga siya uuwi, mapuputol lahat ng bank card niya, at matatapos siya sa hinaharap, may gagawin pa ako. Maglaro ka muna at babalik kapag nalutas ko na. Sabi ni Xiao Fu, aba, hihintayin ka namin dito. Kung hindi ka babalik, aamin ka. Bumalik ka dali, itatago namin ang dalawang maliliit na kapatid na ito para sa iyo. Walang sino man ang pinapayagang hawakan sila. Sa pag-uwi mula sa club, si Xiao Fu ay tila nasa estado ng pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, si Xiao Guan ay hindi kailanman nag-trato sa kanya ng ganitong uri ng pag-uugali. Bukod dito, si Xiao Fu ay may isang uri ng intuition na nangyayari ngayon, ay hindi madali, ngunit hindi siya nanggugulo kamakailan ay hindi niya talaga maisip kung bakit biglang dumating sa kanya si Xiao Guan na pag-uwi. Nang makita ni Xiao Fu sina Aaron at Mo Yang sa kanyang sala, agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na wala siyang oras para hanapin ang gulo para sa 2 taong ito, ngunit sila mismo ang naghatid sa kanila sa pintuan. Ngunit medyo kakaiba si Xiao Fu. Paano sila makakarating sa pintuan sa kanilang sariling pagkukusa? Gusto ba ni Xiao Guan na tulungan siyang malutas ang problemang ito? Sa pag-iisip nito, si Xiao Fu ay nasa mas mabuting kalagayan sa loob ng mahabang panahon. Akala niya hinahanap siya ni Xiao Guan dahil may problema siya. Ngayon ay tila hindi ito ang kaso sa lahat. Dad, hindi ko inaasahan na tinulungan mo akong hanapin sila. Paano mo nalaman na may galit ako sa 2 lalaking ito? Nakangiting tanong ni Xiao Fu kay Xiao Guan.
Si Xiaoguan ay malamig na tumingin kay Xiaofu, hinanap sila, naghiganti. Di ba joke yun? Ang takot ni Xiaoguan sa Aaron ay higit sa lahat. Pabayaan ang paghihiganti, natutuwa siya na mapapatawad ng Aaron si Xiaofu. Sa iyong mga tuhod, sabi ni Xiaoguan. Oo, nanlamig si Xiaofu, sa harap ng mga tagalabas, paano siya mapaluhod. At mula maliit hanggang malaki, hindi siya pinarusahan ni Xiaoguan. Paano siya nakaluhod ng ganito kaseryoso? Lumuhad ka at maupo. Hindi nagtagal, dumating ang self-righteous na reaksyon ni Xiaofu. Hindi siya makaluhad. Naturally, hinayaan niyang lumuhad sina Aaron at Mo Yang. Nang tumingin si Xiaofu sa kanila ng may pagmamalaki, galit na pumunta si Xiaoguan sa gilid ni Xiaofu, sinipa ang kanyang puwitan at sinabing, gusto kong lumuhad kayo. Dad, ano bang problema ko? Si Xiaofu ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Anong ginawa mo? Gusto mo bang ipaliwanag ko na kaya mong masaktan ang dalawang ito? Matigas na sabi ni Xiaoguan. Ang dalawang ito, tingnan mo ang ugali ni Xiaoguan. Hindi ba mga ordinaryong tao ang dalawang lalaking ito? Ngunit sa Tungyang County, mayroon bang sino man ang pamilyang Xiao na hindi nang ahas masaktan? Si Xiaofu ay isang lalaki din na gustong mukha. Paano siya luluhod sa harap ng kanyang mga kaaway at hahamakin sila? Dad, hindi ako lumuluhod. Ninakawan ako ng babaeng ito ng babae. Hindi ako nagkakamali. Bakit ako luluhod? Sabi ni Xiaofu. Mali. Ang bagay na ito ay hindi na nasusukat ng tama at mali, at walang kabuluhan kung sino ang tama at kung sino ang mali. Kung tutuusin, sa kakayahan ng pamilya Xiao, hindi natin kayang harapin ang Aaron. Mas alam ni Xiaoguan kaysa sino man na sa harap ng kapangyarihan, walang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Take Xiaoguan for example, who lied before, whoever missed, but in the end, pinilit pa rin silang mamatay ng pamilya Xiao. Itinaas ni Xiaoguan ang kanyang kamay, sinampal si Xiaofu sa mukha at sinabing, hindi ka man lang nakikinig sa akin, di ba? Maniwala ka man o hindi, hahayaan kitang makaalis sa bahay ni Xiao. Litong-lito si Xiaofu na binugbog siya sa harap ng isang tagalabas kahit na hindi pa siya binubugbog mula noong bata pa siya, at napakahiya pa rin siya. Dad, sinaktan mo ba ako? Napatingin si Xiaofu kay Xiaoguan nang may pagtataka. Muling itinaas ni Xiaoguan ang kanyang kamay, sinampal si Xiaofu sa mukha ng walang pag-aalinlangan at sinabing, kung hindi kita Jin Aiseng, ang buong pamilya Xiao ay masasaktan sa iyo. Ang buong pamilya Xiao. Matapos marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Xiaofu na may mali. Noon, kahit anong pagkakamali niya, paprotektahan ni Xiaoguan ang guya, pero sa pagkakataong ito ay hindi na. Ibig sabihin sinipa niya ang bakal na plato, na naging dahilan para magkaroon ng matinding reaksyon si Xiaoguan. Ngunit sino ang dalawang lalaking ito mula sa ibang lugar? Sa oras na ito, tumayo si Mo Yang mula sa sofa at sinabi kay Xiaoguan, hindi na kailangang lumuhad. Gusto kong humingi siya ng tawad kay Liu Fang at sabihin kay Liu Fang na simula ngayon, hindi na niya guguluhin si Liu Fang, higit pa. Si Liu Fang ang target ni Xiaofu sa mahabang panahon, at siya rin ang nag-iisang babaeng hindi ginamit ni Xiaofu para harapin, dahil gusto niyang tamasahin ang proseso ng pananakop. Masasabing si Liu Fang ang paboritong babae ni Xiaofu sa loob ng maraming taon. Ngayon ay hindi payag si Xiaofu na hilingin sa kanya na sumuko. Ngunit ngayon kahit ang kanyang ama ay hindi tumulong, bukod sa sumuko, si Xiaofu ay tila walang ibang pagpipilian. Narinig mo ba ang sinabi ni Mo? Humingi ka para humingi ng tawad kay Liu Fang. Simula ngayon, kung maglalakas loob kang mapalapit muli sa kanya, hinding-hindi na kita bibitawan. Sabi ni Xiaoguan, Big Mo. Ang pamagat na ito ay pamilyar sa Xiaofu. Noong nakaraan, madalas na sinasabi sa kanya ni Xiaoguan ang tungkol sa Taoismo, kung saan binanggit niya si Mo Yang, ang panganay ng Yuncheng. Ito ba si Mo Boss Mo Yang? Ngunit medyo kakaiba pa rin si Xiaofu. Kahit na siya talaga si Mo Yang, ang boss ng Cloud City, ang Tungyang County ay sariling teritoryo ni Xiao, kaya hindi siya gaanong natatakot kay Mo Yang. Tay, gusto ko talaga si Liu Fang. Kaya kung makipagkumpetensya sa kanya ng patas. Bakit ako aalis? Sabi ni Xiaofu na hindi kumbinsido ang mukha. Labis na nalungkot si Mo Yang nang marinig niya ang mga salitang ito. Fair play. Sa harap niya,
Anong klaseng kompetisyon ang meron at anong fairness? Gusto mong makipagkompetensya, hindi ba? Lumapit si Mo Yang kay Xiaofu at tinanong si Frost. Napaatras si Xiaofu nang hindi malay. Kung ikukumpara sa aura ni Mo Yang, tiyak na hindi ito mapapantayan ni Xiaofu. Bukod dito, nabuo ang nakamamatay na tingin sa mga mata ni Mo Yang pagkatapos ng mga taon ng pag-alagala sa ilog at lawa. Hindi ang pangalawang henerasyon na tulad ni Xiaofu ang makakapantay nito, mahirap. Hindi ba? Maingat na sabi ni Xiaofu, syempre. Bibigyan kita ng pagkakataon. Mayroon bang underground ring sa Tungyang County? Tanong ni Mo Yang. Bagamat hindi alam ni Xiaofu kung bakit nagtanong si Mo Yang, may underground boxing ground ang county ng Tungyang, kaya tumanggo siya ng hindi namamalayan, pumunta sa challenge arena at lumaban sa akin. Sino ang matatalo at kung sino ang bumitiw sa sinabi ni Mo Yang na nakangiti? Sa singsing, labanan mo si Mo Yang. Umiling si Xiaofu nang hindi malay. Isa lang siyang lalaki na nabusog sa alak at sex. Paano niya maihahambing si Mo Yang, isang lalaking nakikipaglaban sa mundo gamit ang kanyang mga kamao? At kahit na hindi, alam ni Xiaofu kung ano ang kanyang kahahantungan. Paano siya magiging kalaban ni Mo Yang sa challenge arena? Takot ta. Bibigyan kita ng pagkakataon ng patas na kompetisyon. Dapat mong pahalagahan ito. Siyempre, kung ayaw mong pumunta sa challenge arena, pwede mo gawin dito, sabi ni Mo Yang. Napaatras si Xiaofu ng 2 hakbang at napanatili ang isang ligtas na distansya kay Mo Yang. Natatakot siya na baka bigla siyang atakihin ni Mo Yang. Ang hirap tiisin ang sakit ng balat at laman, tatay, kahit na siya si Mo Yang at ito ay Tungyang County, hindi natin kailangang matakot sa kanya, sabi ni Xiaofu kay Xiaoguan. Ang kinatatakutan ni Xiaoguan ay hindi si Mo Yang, kundi si Aaron, na maaaring magpaluhod kay Kechi. Itong hamak na bata ang pinagmumulan ng takot ni Xiaoguan, napakaraming kalokohan. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, sabi ni Xiaoguan. Mukhang hindi pa rin kumbinsido si Xiaofu, dahil napakaraming bagay na dapat niyang intindihin, at lagi siyang mayabang at nangingibabaw. Paano niya matitiis na hayaan ang sarili niyang mali, bukas bago lumubog ang araw, kung hindi ka hihingi ng tawad, babalik ako, sabi ni Mo Yang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!